book of Joshua. Medyo mahaba-haba po yung passage natin ngayon, 13 to 21. Although hindi naman po natin babasahin lahat. Ito po ay storya tungkol sa hatian ng lupa. Diba? Ano ba nangyayari sa Israel ngayon? Diba? Ano ba pinag-aagawa nila? So, historically, alam natin, tayo mga mananampalataya, ano yung pinagmula ng gulo nila dun sa Israel. And meron pressure sa ating mga Kristiyano to take sides. Diba? Sa bansang Amerika po, meron po mga tinatawag na Christian Zionist movement. Sila ay naniniwala na yung mga Hudyo, kailangan na sila maging isang bansa. Diba? Pero alam niyo po ba na mga Hudyo, meron din silang grupo, mismo mga Hudyo, na naniniwala na hindi sila dapat naging bansa bilang isang Israel ngayon. Dapat nasa diaspora pa sila. Ibig sabihin, dapat kalat-kalat pa rin sila. Ang grupo nito, mga Hasidic Jews, naniniwala sila na dapat maging bansa sila sa pagbabalik ng Bisaya. Diba? So, dahil hindi pa nagbabalik ang Bisaya, so hindi pa rin sila nagana. Now, gusto ko lang pong basahin yung verse, chapter 13, verses 1 to 3. Then, balikan po natin ulit yung scripture ng chapter 21, verses 14 to 45. Now, sabayan niyo lang po ako or pakinggan. Sabi rito, verse 13, chapter 13, verses 1 to 3. Sabi rito, now Joshua was old and advanced in years. And the Lord said to him, you are old and advanced in years, and there remains yet very much land to possess. And this is the land that yet remains, all the regions of the Philistines and all those of the Geshurites. So, kung pag-aaralan po natin yung lumang mapa ng bansang Israel, ito po yung halos buong bansa ng Israel na pinagtatalunan ngayon. The land of the Philistines and Geshurites. So, and dun sa chapter 13, matanda na si Joshua. Kung mapapansin po ninyo, pagkalipas lamang ng ilang chapters, matanda na agad si Joshua. The first few chapters is at the prime of his life, diba? So dito natin makikita kung paano rin isinulat yung istorya. And from chapter 13, 14 hanggang sa 21, ito po ay detailed, very precise details na ng kung paano hinati yung mga lupa sa iba't ibang tribo at kay Caleb. Okay? May special portion si Caleb. For that matter, because of yung kanyang dedication, yung kanyang loyalty, bukod, pero sabi, bakit si Joshua wala? Si Caleb, diba? There are so many different scholars are divided on the issue, but we know na si Caleb, merong ibinigay. Now, as we all know, among the tribes, the Levites were not given anything. Okay? So the Levites, sila yung tribo na hinati sa iba't ibang tribo din. Nasabi, sa mga ibang tribo, magtalaga kayo ng lugar para sa kanila. Because the Levites were actually sa kanila galing lahi yung mga nagsiserve sa temple. Diba? So yun yung naging ano na. So it was very detailed. So ganun kahaba yung dedication, yung precision ng pagsulat kung paano dapat hinati yung lupa. And this is the very documents na ginagamit din ng mga Hudyo ngayon for their claim dun sa bansang Israel. Diba? And which is the Arabs, na mga Muslim na karamihan ngayon ay mga Muslim na. And you have to understand that Islam became a religion after Christianity pa. Okay? So, technically, ang nagki-claim is yung mga Arabs. Na karamihan sa kanila, mga Muslim. Okay? Not necessarily the Muslims. Kasi yung bansang, yung relihiyon ng Islam, naging Islam sila after Christianity na. Okay? So, technically, kung meron pang isang grupo na dapat mag-claim sa Israel, yung mga Kristiyano yun. Dahil during the crusade. At pero kung pag-aaralan natin ng gusto, ay pasensya na po kayo, you know, bilang history teacher,
I love this kind of things. Diba? Yung pag-aralan yung mga mapa, pag-aralan yung mga geography. But one thing that I understood in teaching geography, it greatly, or geography, yung formation ng lupa, yung division ng politics ng boundaries, yung mga gano'n, it greatly affects kung paano din nakikipag-deal ang mga tao. Pansinin ninyo, yung concept ng space. Bakit tayo mga Pilipino, ang hilig natin magdikit-dikit ng mga bahay? Di ba? Pero pag pumunta kayo sa ibang bansa, ayaw nila ng ganon. Yung susunod mong kapitbahay, 10 kilometro na. Layo, di ba? Kahit dito naman sa Pilipinas, yung mga nasa galing sa medyo probinsya, yung kapitbahay mo, hindi mo man kadikit, pero nakikita mo pa o natatanaw mo pa, pero meron kayong espasyo sa... And this greatly affects the way that we think, the way that we understand certain things. And dito rin natin makikita kung paano kumilos ang Panginoon dun sa paraan na gusto niya. Diba? At dun sa paraan na kung paano niya gagamitin lahat ng resources available para matupad at resources na available at hindi available para matupad yung gusto niyang plano. Take note gagamitin niya lahat ng resources na available at hindi available para to pursue, to push His plan. So ano ba ang plano ng Diyos? Bakit niya pinaghati-hati yung lupa? Now, basahin po natin ulit yung verse 41. Sabi dito, 41, the cities of the Levites in the midst of the possession of the people of Israel were all 48 cities with pasture land. Sabihin, may pagtataniman sila. These cities had its pasture lands around it, so it was all these cities. Thus the Lord gave to Israel the land He swore to give to their fathers, and they took possession and they settled there. Okay? So, yes, there's an argument na originally hindi yung mga Hudyo ang nakatira doon, pero ito yung ipinangako sa kanila ng Diyos. And the Lord gave them rest on every side, as He had sworn to their fathers. Not all of their enemies had withstood them, for the Lord had given all their enemies into their hands. And kung babalikan po natin yung history, medyo madugo, brutal, gruesome. And yung isang natin tatanungin, murderous ba ang ating Panginoon, ang ating Diyos, doon sa kanyang ginawa? Immoral ba si God doon sa kanyang ginawa? Sabihin niya sa bansang Israel, patayin niyo ang lahat ng ito. Di ba? And this is the funny thing about the world. We cry injustice tuwing may namamatay, tuwing may naaapi. Pero pag gagawa ang Panginoon ng paraan para to impose His justice, meron pa rin galit. Di ba? You have to understand, kung sinakop nila yung Canaanites, anong meron sa Canaanites nung panahon na yun? Di ba, sabi nga ni Pastor Ron, yung history, they sacrifice their babies. Di ba? Oh, tapos gumawa ang Panginoon sa resources na available. Sige, pahintuin niya yan. Pero kailangan para mahinto yung ganong practice, ano ang kailangan gawin? Kailangan din mamatay yung mga taong gumagawa ng ganong practice. Nung gumawa ang Diyos ng paraan for that particular injustice, may mga galit pa rin, di ba? And people will accuse. And this is the things, the accusations sa kanya. Pero, at the end of the day, ang sabi rito, not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. So sinasabi ng Panginoon, ano man ang kanyang pinangako, it will come to pass. And it had come to pass nung panahon na ito. Now, we have to just understand, kasi ang title po, ang theme po natin is the fight for God's portion. Now, let me just clarify certain things about the
background ko dito. Sige. Yung Joshua 13 sa chapter 1 to 7, basically sinasabi lang kay Joshua na, sige, paghati-hatiin niyo na, yung hindi pa nyo nako-conquer, naka-assign na, nakatalaga na. Then chapter 13, 8 to 13, detailed account ng mga territories para sa Jordan, Reuben, Gad, and Manasseh. Pero, nung ibang portion na yon, yung mga kalahati, yung tika-kalahati, na halos na ibigay na. So, there's still certain places sa lugar na yun na hindi pa talaga nila nasasako. Pero napaghati-hatian na kung paano gagawin yun. Now, meron pa mga lugar na hindi pa na i-distribute or hindi pa nabibigay kung para kanino. So ito dito papasok yung mga iba. Next po. So verse 14 gives outlines how the land of the west of Jordan was distributed among the 9.5 remaining tribes. Okay? Tapos yung Joshua 14, 6 to 7, Caleb approaches Joshua, reminds him of the promises made by Moses to give to him. Okay? So, si Joshua, kiniklaim niya yun, si Caleb, kiniklaim niya, well, may karapatan naman siya. And he has all the right to impose kasi si Moses din ang nangako para sa kanya. Now, next, 15, all detailed account of specific territories assigned to each tribe, including borders. Kaya sinasabi ko sa inyo, kaya po mahaba ito kasi very precise. Okay, very precise yung pagkakagawa. Now, Joshua 20, ito po yung 15 to 19, Joshua chapter 15 to 19. Showing the precision and fulfillment of God's promises to Abraham, Isaac, and Jacob. Now, if you're familiar with Ben Shapiro, isa sa mga politician sa Amerika, medyo conservative politician, siya ay isang Hudyo. Ang tanong niya lagi na free the Palestinians or give the land to Palestinians. Ang tinatanong niya lagi sa mga kadibate niya na agree dun sa Palestine, which part? Diba? Which part? Anong parte ang ibibigay namin sa mga Palestino? Sa mga Arabs? Yun ang tanong niya. Ang sigaw ng Arabs, from the river to the sea. Alam mo ba ibig sabihin ng from the river to the sea? Yung buong bansang Israel. Yun ang sabi lagi ng sagot ng mga Palestino. Now, let me just be clarified. Hindi po ako pro-Zionist. Okay? Yung gobyerno ngayon ng Israel is a secular government. Kung mapapansin natin, during the Palm Sunday, anong ginawa ng Palm Sunday? They're welcoming Jesus Christ as the King. Pero lahat ng tao, they're welcoming Jesus Christ as the political king. Kaya nga naiyak si Jesus Christ noong time na yun kasi alam niya yung nararamdaman ng mga tao. Pero ang sabi ni Jesus Christ, this is not the king that I would be. Di ba? Kaya hindi siya pumasok, di ba? So, pero nandun siya sa pag-ano. And this is one thing that we have to understand. Na yung kingdom na pinangako sa Israel, and we could debate on this, and this might be another issue, may not be the same kingdom that we know right now. Okay? So, hindi ko sinabi mag-take tayo ng stand on the issue of Gaza and Israel right now. But I would like you to understand, ang hinihimo ko sa inyo, ano ba yung plano ng Panginoon? Bakit hinayaan niya mangyari ang mga bagay? Actually, hindi niya hinayaan. Bakit niya kinuso na mangyari ang mga bagay? And marami tayong pwedeng pag-ibatihan. And the specific nung paghahati ko na yun, kasama doon yung pag-appoint ng mga cities of refuge. Technically, ang cities of refuge ay parang kulungan. So, yung cities of refuge, ibig sabihin, kung ako nakapatay o nagkaroon ako ng atraso, pwede akong tumakbo dito para hindi ako patayin ng mga naatraso ko. Pero dito rin gaganapin yung paghahatol sa akin sa bagay na nagawa ko. Diba? So, it will just keep me alive until to the time that I could give atonement para sa aking mga kasalanan. And you see na hindi lang hinati-hati yung lupa na yon para basta ibigay lang sa Israel.
Pero may plano ang Diyos na ipakita ang kanyang hustisya. Okay? That's one thing that we have to understand. And the way that we understand God's justice is totally different from the way that we understand justice right now. Ano ba yung justice na alam natin mga tao? An eye for an eye, a tooth for a tooth. Di ba? Yun yung context ng Old Testament na gusto natin, di ba? Na sa bawat trahedya na may magaganap sa buhay ng isang tao, dapat merong managot. Sumabog ang bulkan. Sino ang dapat managot? Di ba? Lumindol. Sino may kasalanan? Bakit lumindol? Di ba? Kung meron tayong sisisihin natin ang lahat. But this is the thing na sinasabi ng Panginoon na pinapakita niya na itong mga bagay na to nangyayari because we are in a fallen world. And if we will impose God's justice, lahat tayo papunta sa impyerno. Di ba? The moment that we were born, we are destined to hell. Kaya pinapakita ng Diyos na intentionally binibigay niya yung mga pangako na yon para ipakita na totoo siya sa pangako ng kaligtasan. Na kailangan mangyari ito para makita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Yes, it is messy in our side. Diba? Na hanggang ngayon, we still feel the effect kung ano yung mga nangyayari sa bagay na yon. Pero isa ang dapat natin makita, yung biyaya ng Diyos sa kung paano niya ibinigay yung mga lupain na yon. Now, pag pinag-usapan natin yung mga lupain na yan, ito parang properties, yung mga gano'n. Tayo mga, I'm not sure if this is only true to Filipinos, pero lagi tayo, I didn't see any families sa Pilipinas na matinong nakapag-usap tungkol pagdating sa mga properties na yan. And I would admit, even with my sister and my mom, pagdating doon sa mga properties na yon, di ba parang talagang ganun ba ang ipagpapatayan natin para sa mga bagay na ito? And probably you will know somebody na nakipag-away dahil sa mga properties na yan, sa mga lupain. Pero at the end of the day, ang gusto patunayan ng Diyos dito, hindi yung kanyang ibinigay na tangible things, pero ipakita na totoo siya sa kanyang mga pangako. Di ba? Kasi at the end of the time, pag naghari ang Diyos muli sa kanyang pagbabalik, wala itong mga borders na yan. Malulusaw lahat ng borders na yan. Hindi natin ma-distinguish kung saan ang Pilipinas, saan ang Amerika, because everything will be under one ruler. Di ba? One kingdom. Yun yung gustong patunayan ng Diyos dito. More than anything na doon sa mga lupain na yun. Di ba? More than anything, I don't, there's this one family na siguro hindi nalalayo, yung kung mapupunta kayo dyan sa Alabang, meron tinatawag din ng Madrigal Business Party. Ang nagtatalo-talo dyan, hindi yung anak ng may-ari kasi wala siyang mga anak. Yung mga apo at mga pamangkin. Just think about that. Di ba? And all these things na pinagtatalunan din natin, and tayo mga Kristiyano sa buong mundo, nakikigulo rin tayo dun sa mga away na yan sa bansang Israel. Pasensya na po kayo, I have deep connections with American Christians dahil ako po ay na-disciple ng mga Amerikano. And I see how divided they are sa issue ng Israel. Diba? May mga extreme Zionists na kailangan natin proteksyonan ang bansang Israel. Meron din mga nagsasabi na hindi yung bansang Israel ang kailangan natin proteksyonan. Yung mga Hudyo ang kailangan natin proteksyonan. Meron din naman nagsasabi na kailangan pareho natin proteksyonan dahil under na tayo ng grace. So kailangan natin proteksyonan pati ang mga Palestina at saka mga Hudyo. Diba? But at the end of the day, ano man ang pinagtatalunan, ano yung pinangako ng Diyos? Then let's go to the next page. Sabi dito, this chapter deals with the allocation. Since the Levites were not given specific territorial inheritance like the other tribes, they were given cities throughout scattered the territories of the other tribes.
This was in accordance with God's command to provide for the Levites who served them in the tabernacle. Now, bakit special yung mga Levites? Ako, isa sa mga Levites, magre-revolution ako. Binigay niyo sa lahat ng tribo, kami wala. Di ba? Of all the people who are loyal, di ba, wala kaming choice eh. Noong time na yun, pag Levite ka. You are expected to serve in the temple. Di ba? Pero bakit i-scatter sila ng Panginoon? This is something unique. Na pinapatunayan ng Diyos, hindi yung lupain ang kanyang biyaya. Hindi yun ang portion natin. Hindi yun yung kailangan natin pagtalunan. At hindi yung tangible na biyaya ang magiging basihan ng ating pananampalataya. Kasi dito na po tayo papasok. Ano bang ibig sabihin ng portion? Yung portion, pag sinabi natin portion, is a Hebrew word na ibig sabihin yung rasyon, yung dinivide. So kung ano yung ibinigay. So technically, pag pag-uusapan natin yung lupain, technically, lupain po talaga ang pinag-uusapan ko. Pero it also links to the inheritance. Technically, yung generation na mag-i-inherit na ngayon, halos karamihan sa kanila, wala nang pinalaman doon sa lumaya, doon sa bansang Egypt. Okay? Marami sa kanila ang namatay na. Ilan na lang ang buhay sa kanila, si Joshua, si Caleb, yung mga nakakatanda, at malapit na silang mamatay. Bago pa matapos masakop ang buong bansang Israel. So technically, kung pag-uusapan natin ang portion, dapat yung henerasyon na yan, wala nang kinalaman. Pero tatandaan po natin na ang aspetong pinag-uusapan natin ay yung pangako ng Diyos. Hindi yung tangible land. Kundi ano yung purpose niya, bakit kailangan niyang gawin yon? Bakit kailangan magkaroon ng Israel? Nung panahon na ito, nung panahon ni Joshua, bakit kailangan magkaroon ng Israel nung panahon ni Joshua? So the inheritance is a reference to the allotment land given to the Israel when they entered the promised land. So technically, yung nangyari sa yung literal na history nito, hindi ko naman sinasabing wala nang kinalaman sa atin sa pagiging Kristiyano natin ngayon. Pero this thing specifically happened sa bansang Israel. So ano ang dapat nating kuhanin bilang mga Kristiyano sa mga pangyayari kung ito? Pwede rin po ba tayo makipaglaban, away para sa lupain ng bansang Israel? Kasi ito po yung sinasabi ng Bible na ito ay pinangako sa kanila. Dapat ba tayo mga Kristiyano ay we also take bear arms? Meron po mga ganung mga Kristiyano galing Amerika na karamihan sa kanila mga taga-South na may mga sariling baril. Lumipad sila papunta ng Israel to join the Israeli Defense Force. Diba? Meron din ganun nangyari, ganun mga Kristiyano na pumunta sa Ukraine kasi injustice daw yung ginagawa ng Russia. So we need to protect the innocent. And whatever reason for that. So dapat nating maintindihan saan tayo lulugar dun sa posisyon na yun. And one thing that I would like to understand, let me be clear dito, yung agreement natin na we have to understand na sa pamamagitan ng ating pananampalataya na iintindihan natin na may nakatakdang biyaya sa bawat isa sa atin. So, nung dinivide yung land, may nakatakdang biyaya sa bawat tribo. Even to Caleb, even to the Levites na walang sariling lupain pero may nakatakdang biyaya para sa kanila. Now, pwede ba nating bilangin kung ano itong mga biyaya na to? Let's talk about that later. Pero dahil tayo ay nananampalataya sa Diyos, dahil tayo ay kumikilala sa Diyos, ako naman po ay naniniwala na mayroong kalakip na biyaya yung ating pananampalataya. Hindi naman po natin tinanggap ito nang wala tayong makukuha dito. Yes, sinabi ng Panginoong Jesucristo na those who wish to follow me must deny himself and take up his cross daily. For what? Bakit kailangan nating gawin yon?
Ano ba ang silbi natin ngayon na maniwala tayo sa Diyos? Ano ba ang silbi ng ating pananampalataya ngayon? Ang pananampalataya ba natin ay kailangan sacrifice lahat? Yes, portion yun. So wala ba tayong pwedeng matanggap sa Panginoon? Di ba? Well, I have to be careful with this. Baka naman kasi sa isipin nyo, pwede tayong tumaya sa loto. pwede tayo, I'm not saying that. Pero sinasabi ko, may nakatakdang biyaya para sa lahat, sa bawat isa sa atin, dahil sa ating pananampalataya. So kaya kailangan natin ipaglaban yung biyaya na yun. Now, to that, ano yung mga biyaya na yun? We have to understand na yung biyaya natin ngayon bilang the New Testament Church, the Church of Jesus Christ, yung biyaya na yun, hindi dun sa mga biyaya na ina-expect natin na katulad ng ibinigay sa bansang Israel. Okay? You have to understand, historically, unique yung mga pangyayari na yun sa kanila. Pero, tayo mga Kristiyano, bakit pa natin pinag-aaralan, Pastor Choi, yung tungkol kay Joshua? Wala naman pala na tayong inheritance sa bansang Israel na yun. Ang inheritance natin, yung pangako ng Diyos. Kung paano niya tinupad yun, at paano natin sasabihin na siya ay hindi nagbabago noon, ngayon, at sa hinaharap pa. Yesterday and today and forever. Yun yung pwede nating panghawakan. At yun yung dapat nating ipaglaban na biyaya natin. Ano ba yung mga biyaya na yun? The joy of our salvation. Isa sa mga biyaya na kailangan natin ipaglaban. Peace beyond understanding. Na hindi man natin tuluyan, lubusang naunawaan na ating pananampalataya, pero alam natin na binibigyan tayo nito ng kapayapaan na ito, si Kristo ang tunay at nag-iisang Diyos. Hindi naman tayo magtsatsaga sa bagay na ito kung hindi ito nagbibigay ng kapayapaan sa buhay natin. Diba? And the assurance of our salvation na sa oras ng ating kamatayan, diba? Sa oras ng ating kamatayan, alam natin kung saan tayo pupunta. Diba? Pero habang nabubuhay tayo, I don't see anything wrong that we would also physically gain tangible things. Diba? Tagalin natin yung aircon, tagalin natin yung electric, tagalin natin yung huwag na rin tayong umupo. Diba? Diba? Kung yung pala yung ating ano, well, although you have to understand, meron akong mga kalala Kristiyano na gano'n sila ka-extreme. Na i-deny nila ang lahat dahil nakakasala daw sila kung ano ang ibinibigay ng mundong ito. You have to understand na nilikha ng Diyos ang mundong ito for us to know His glory. Diba? Yung sabi ko nga sa isang discussion minsan hindi naman natin dapat patunayan yung existence ni God. Ang mga hindi natin kailangan patunayan sa kanila na nag-exist si God. Diba? So ano yung mga bagay na dapat natin ipaglaban? Ipaglaban natin na magamit ang lahat ng biyaya ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Sinabi ko sa inyo, yung panahon na ibinigay ng Diyos yung mga lupain na yon, the only purpose for that is so that God could fulfill His promise and be glorified that He is God. Na siya ang Diyos. So tayo mga mananampalataya ngayon, di ba? Tayo mananampalataya ngayon, ano man ang tanggapin natin? Dapat, babalik yun sa Panginoon. No question that. Ang sinabi nga dito, dahil sa biyaya ng Diyos, take note, Ephesians, next page. Dahil dito, nakatakda na sa ating buhay na para maging patotoo tayo, ay itinalaga ng Diyos para maging kasangkapan niya. Diba? Itinalaga tayo ng Diyos para maging kasangkapan niya. So, anong kasangkapan? Kasangkapan ng kanyang kalwalhatian. The tool for His glory. So, hindi naman tayo
Kung halimbawa, nag-isipin natin yung isang kutsilyo. Yung kutsilyo, walang silbi yung kutsilyo na yun nang walang talim. Di ba? At kailangan siyang dumaan dun sa sharpening. Di ba? Kung halimbawa naghahasa, imagine mo ikaw yung kutsilyo hinahasa ka, dumadaan ka dun sa grind, na parang ang sakit nun. Pag tinignan nyo sa microscope yung kung ano yung dinadanas ng bakal para maging matalas siya, di ba? So, ibibigay ng Diyos yung mga bagay na yun para maging matalas tayo. Para at the end of the day, makita mo sino yung may hawak ng kutsilyo na yun. Di ba? So, it is basically the same thing. If you are a bowl, di ba? Hindi ka naman siguro gagawin ng Diyos na bowl na butas. Kasi wala kang purpose. Di ba? So, kung gagawin kang bowl na wala ka namang paglalagyan kasi buo ka, paano ka gagamitin ng kutsara? Di ba? Do you understand? I hope you will understand. The concept is very simple. Naririto ka ngayon, nananampalataya ka sa Diyos, isa yung katotohanan doon. Itinakda ka para gamitin ng Diyos. Biyaya yun. Okay? You have to understand, biyaya na yun. So, kailangan natin ipaglaban. Kasi sabi dito, nung panahon na naligtas tayo, nang sumampalataya kayo kay Kristo, paloob ng Diyos, at hindi ito galing sa inyo. Take note, hindi ito galing sa atin. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Take note. Verse 10, nilikha tayo ng Diyos sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. So God had already set the things that we will do for His glory. Ngayon na nananampalataya tayo, yun yung hahanapin natin. Ano ba yung dapat natin gawin? Para tayo ay maging mabuting kasangkapan ng Diyos. Kasi parte yun ng biyaya natin. At dapat natin ipaglaban yun. Dapat natin ipaglaban yung inagda. And I would remember this I hope this will be an example. Nung ako po ay bago kasal pa, bago pa po kami mag-asawa ni Sister Grace, nangangarap of course ako ng magandang sweldo kasi I would like to provide for my wife and also makapag-save for our future family. There was this job that came in, a really, really good job. And the company na tinanggihan ko, isa sa pinakamalaking kumpanya na ngayon sa Pilipinas. But the only thing, I know God called me to preach and to teach at church. So that requires being there every Sunday. Diba? Yun yung bagay na hindi ko kaya iba. Pero ang condition ng trabaho, papasok ako ng linggo. Yeah. And they gave an offer for a young person to be, I was young, I think 25, 26 lang ako. No? You will be given a very good position, a very good salary, at hindi lang salary, portion ng income, no, hindi naman po sa legalista ako na dapat Sunday wala kang gagawin. Hindi naman po ako gano'n. Hindi naman po ako naniniwala sa gano'n. But this will require me each Sunday of every week na ako ay magtatrabaho. And I know during that time, God clearly called me to serve the church as well. And whatever resources come from my job would need to be used so that I could serve the church. That was my calling during that time. Malinaw po yun. At hindi ko po pinag-pray ko kasi gusto ko umiyak. It was a battle for me. Sabi ko, Lord, so be it. Diba? Ikaw na ang bahala. So, noong time na yon,
sabi ko, alam mo na kailangan ko magtrabaho, pero kailangan ko rin alam mo rin, you know what my calling and you cannot deny that. So ginawa ko ng Lord ng teacher. O yan na, wala kang pasok sa kapatid. Diba? Hindi ka ganun kalaki yung sweldo. Pero I was contented. I know I'm at peace. Biyaya ko yun. At kailangan ko ipaglaban yun. Yung mga bagay na yun, ipaglalaban mo doon sa mga bagay na yun, yung mga desisyon na yun. And I already know na pinalaga ko ng Diyos to declare His word, to teach His word. And it comes with sacrifices. Ang tawag dyan, opportunity cost. Sa ating mga Kristiyano, sakripisyo. Ano yung willing kang i-sacrifice para mangyari yung bagay na to? Diba? Ano yung i-give up mo so that this thing can happen? Diba? And it happened to me not so many times, but several times na kailangan kong tumanggi sa mga bagay that would give me personal glory. I have to give up on that so that it will give, that I could be a tool for God. Na may paglaban ko yung biyaya na ibinigay niya. Diba? And there's so much joy na merong sa pagkakataon na may bawat mag-declare ka ng salita ng Diyos, merong taong posibleng maligtas, may taong posibleng isuko yung kanyang kasalanan, may taong posibleng sumunod sa Diyos dun sa kanyang calling. Diba? Kaya patuloy kong ipaglalaban ito. Kasi naniniwala ako that everything, yung ibinigay ng Diyos sa bansang Israel, it's not for Israel. It is for His glory. Diba? Selfish man pakinggan, grabe naman. Pastor Choi, wala bang talagang maaasam ang Israel do? But you have to understand it may sound as morbid as it is, but they're only a tool. They're only the means for God's salvation. Kailangan kasi mangyari yung plano niya na dumating si Jesus. Diba? Maibigay niya yung isang dakilang alay. And this thing needs to happen. And as dirty as it is, as we think na dirty yung bagay na yun. And believe me, there were many people na, grabe, siguro kung mas mayaman ka na ngayon, mas marami ka pa magsisilbihan. Hindi rin tayo sigurado. Di ba? And ulitin ko sinasabi ng asawa lagi, na kahit pa gaano kalaki ang kinikita mo, kung wala ka sa will ng Panginoon, magigipit at magigipit tayo. And when we were in China, sabi ko nga, life was not easy in China. But we were always at peace in our heart at nandun kami. It was not a safe place. It was not an easy place. But there's always peace in our heart. Kaya ipaglalaban mo yun. Kaya nga kailangan ipaglaban ni Joshua yung lugar na yon, kasi kailangan mangyari that it will reflect God's glory. You have to understand that. Next. Ipaglaban natin na ang biyaya ng Diyos ay maging oportunidad ko na lumago sa pananampalataya. Ang biyaya ay tinalaga ng Diyos para magsilbing instrumento ng kanyang kaligtasan. So whatever we receive, whether it is money, whether it is property, more than anything else of that, instrumento yun ng kanyang kaligtasan. Diba? Now I understand na bakit may mga Kristiyanong pinapayaman ng Panginoon. Diba? Sana lahat na lang ng Kristiyano. Diba? Kasi gagamitin palang instrumento ng Diyos. Diba? Pero marami rin ako kakilala mga pinayaman ng Diyos. And the more na they give, the more that they sacrificially give back. Ang rule nga ng iba, give until it hurts. Diba? Give until it hurts. Yeah.
And kung gusto niyo ng example with that, balikan natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Kristo. Don't you think that it was not painful for God to give His Son so that we could be saved? So, dapat malinaw sa atin yun na ang biyaya. Diba? Hindi lang para lumago tayo sa pananampalataya, pero kasi hindi tayo lalago sa pananampalataya kung hindi natin tatanggapin yung katotohanan na lahat ng biyaya ng Diyos ay instrumento ng kanyang kaligtasan. Okay? Whatever it is, whether it is comfort, natutuwa nga ako dun sa kantang Beautiful Day ni Jermaine something. Thank you for the sunshine, thank you for the rain, thank you for the pain. Tapos sa bandang dulo, it's a beautiful day. Diba? Sino nga yun? Basta sa TikTok. Basta sa TikTok. Basta sa TikTok. Pero maganda naman yung lyrics. I mean, it is truthful na sa ulan, sa liwanag, sa kaginhawaan, at saka dun sa pain, it will be a beautiful day. And you have to understand, sa mga taong walang pananampalataya, it will not be a beautiful day. Pain and rain and whatever suffering will not be beautiful for them. Diba? Pero kaya nga sabi ni Paul, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanyang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. So whatever we receive, it needs to be back to God. It needs to be an instrument of God's salvation. Diba? Pag-uusapan natin yung tithes, yung offering, those are only portion of that. Pero yung oras, yung experience, the learning, the opportunity for fellowship, lahat, all of those things are instrument of His salvation. So hindi lang po tayo, I hope you will understand na hindi lang tayo, we just gather here so that you can listen to us. But this is something that you can also carry out so that it will be an instrument of God's salvation. Ipaglaban natin yon. Ipaglaban natin na lumago tayo sa pananampalataya. Huwag natin i-give up yung pagkakataon na maging evident yung salita ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin i-give up. Kung meron tayong pagkakataon, sa bawat pagkakataon, ibigay natin sa Diyos. Okay? Next po. Ipaglaban natin ang biyaya ng Diyos ay maghintay ng kanyang hustisya. Okay? Dahil ang tunay na kaligayahan ng isang mananampalataya makita na ang iba ay kumikilala sa katuwiran ng Diyos. Diba? There was this young mother who gave a testimony na 15 years old siya, pinasok yung bahay nila ng mga magnanakaw. At hindi lang sila ninakawan. Nirape din siya. And during the time, sabi niya nga, sa testimony niya, marami siyang pagkakataon na pwedeng magalit sa Diyos. Diba? Kasi sabi niya, I grew up in a very conservative family, pastor yung tatay niya. Diba? Tapos, she never had a boyfriend, she never been kissed. Pero tapos gano'n ang mangyayari sa kanya. Diba? Sa maraming pagkakataon, pwede siyang magalit sa Diyos. Sabi niya. Pero hindi yun yung justice ni God. And the people who did that were never caught. Diba? And sabi ko nga, tayo mga tao, hahanap ng sisisihin sa mga injustice sa buhay natin. Pero at the end of the day, sino yung pwede nating takbuhan para maintindihan natin yung tunay na hustisya?
Di ba, ginawa ni Kristo yung, nangyari kay Kristo yung greatest injustice of our history, of our faith. Di ba? Yung ipako ka nang wala kang kasalanan. Yung ipako ka dahil nagsabi ka ng totoo. Sabi ni Pahilin, ikaw ba? Totoo ba ito mga sinabi mo? Na ito ba yung mga sinabi mo? Ano sagot ni Kristo? I am who I am. Ano ba sabi ni God? Kung nireveal niya yung kanyang sarili kay Moses. I am who I am. But the great I am. So, sabi nga rito, sabi sa Matthew chapter 5 and 6, sabi ni Jesus Christ, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Diba? We are hungry and thirsty for righteousness. Diba? Sapagkat sila ay bubusogin. I think I sent this to everybody, yung sa Bible project, yung concept ng justice. Diba? Yung iniisip natin na yung bawat kasalanan kailangan mabayaran. Yun naman yung order ni God. Yun yung kanyang inilikhang order sa mundo. That there would always be consequences ng lahat na action. Pati ng kasalanan. At malinaw naman yan. For the wages of sin is death. Diba? So, dahil lahat tayong nagkasala, paano ba natin dapat tratuhin ang bawat isa? Kung naniniwala tayo na iniligtas tayo ng Diyos na wala namang kasalanan, pero ibinigay ang kanyang sarili para tayo maligtas, paano ba natin dapat tratuhin yung mga tao sa paligid natin? Diba? Paano natin dapat tratuhin yung mga taong hindi gumagawa ng mabuti sa atin? And for some of you, I've known not all of you, but many of you, simulan natin. I know many of your stories, and many of those have been a great example to me as well. Na ganito yung ginawa sa inyo ng ganitong tao, pero you choose na magpatawad. Hindi ko nakakalimutan yung mga bagay na yun. Meron gumawa sa inyo ng ganito, but you repay them with something this. Diba? And yun yung hustisya ng Panginoon na bawat araw, kikilalanin natin ng makasalanan tayo. And we don't deserve Him. Pero because of His righteousness, because of His great love, dahil sa dakila niyang pag-ibig, naririto tayo ngayon. Yun yung justice ng Panginoon. Diba? Sabi nga ni Mike Tyson, madali daw siyang ma-offend. Sabi ni Mike Tyson, I get offended when I think that I am somebody. But if I think that I know nobody, hindi ako na-offend. Diba? He takes offense. Kung iniisip niya, sa isip niya, nilalagay niya sa isip niya, that he is somebody. Ano ba niya ibig sabihin niya yun? Na siya ay karapat-dapat para sa respeto, karapat-dapat sa ganito, karapat-dapat. Madali daw siya ma-offend. Pero pag iniisip niya na siya ay walang anuman sa mundong ito, he doesn't get offended. It's a very deep wisdom. Kung tayo mga Kristiyano, pipiliin natin that we will pursue God's righteousness. We will be hungry and thirsty with His righteousness. Dahil kinilala natin na yung Diyos na walang kasalanan namatay para sa atin. In every day that we will remember that, ano kaya magiging trato natin sa bawat isa? Yun yung dapat natin ipaglaban. Yung katotohanan na yun. So you have to understand na binigay ng Diyos yung mga lupain na ito sa kanila, sa bansang Israel. Not for them to be wealthy, not for them to be victorious, but for them to be hungry for God's righteousness. Diba? Kasi tinalaga sila to impose God's justice. Sige, patayin nyo yung mga gumagawa ng injustice. Pero dapat niyo rin maintindihan na kayo din ay mga makasalanan. Kaya nga nire-require sila ng atonement, di ba? Nire-require sila ng sacrifice.
Yun yung nakalimutan ng bansang Israel. For them, land is wealth, land is victory. For us, faith is not like that. Faith is not victory. Not our victory. God's victory over our sin. Hindi natin victory yun, ha? Dapat natin tandaan na hindi natin victory to overcome sin. It is God's victory because it is His righteousness. It is His righteousness. It is His sinless life that made us worthy to go to heaven once we die. Yun yung katotohanan na dapat natin ipaglaban. Okay? So I hope malinaw sa atin. Let me close with this, brothers and sisters. The most significant portion we receive from God is His grace. Okay? That's the most significant portion that we have right now. Rooted in our faith and evident in our contentment. Masusubok yung pakikipaglaban natin doon sa biyaya ng Diyos, doon sa maturity ng contentment natin. Hanggang saan tayo makukontento sa mundong ito. So, there are so many verses. Sabi nga Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. 1 Timothy 6:6-8, but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world. Take note, we brought nothing into the world. Nakalimutan ng bansang Israel yan. Wala kayo sa mundong ito kung wala ako. Di ba? And we cannot take anything out of the world, but if we have food and clothing in this, we will be content. Di ba? And He said to them, take care and be on your guard against all covetousness. Di ba? The moment that idolatry comes in, naging idol ng Israel yung kanilang sariling kapay. Di ba? For one's life does not consist in the abundance of his possession. Okay? For the sake of Christ, when I am content with weakness, insults, hardships, persecution, and calamities. For when I am weak, then I am strong.